So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kung kahapon January 1 is ang regalo ko sa inyo is finals ng 2x2 3 or nung 2017 na 2x2. So kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na, nasa channel na natin yan. Ngayon naman another gift sa inyo, dahil ito na yung pinaka-iintay natin, pinaka-antay ko, no? Especially Invictus versus Husky ng Isabuhay 2023 finals, no? So naka-playlist naman yung ano natin, yung mga Isabuhay natin, yung first round, second round, yung semis, naka-playlist yan. Kung hindi nyo pa nakikita or hindi nyo pa napapanood, kung gusto nyo lang naman panoorin, nasa channel natin yan, naka-playlist yon, so check nyo na lang doon. Ngayon, ito na tayo sa huling tagpo ng Isabuhay 2023 battles, and for me, nakaka-excite yung battle na to. At syempre yung mga susunod na Isabuhay 2024, 2025, 2026 na nakaka-excite, no? Kasi palakas na ng palakas ang battle rap. So, suporta tayo, no? So, ayun, hindi lang naman flip top, no? Alam nyo na yan, hindi lang flip top yung nire-review ko. Motus, FRBL, Pulo, no? Papasok tayo dyan. Yung mga tournament sa Pulo, soon. Pero yung Motus, yung Pedestal, yung One Up, nag-i-start na tayo dyan, no? So, ngayon, Invictus versus Husky. So, syempre, nilabas to December 25, pamasko to sa atin ni Boss Arik. So, actually, gusto ko na siyang panoorin. Pero, sabi ko, wag muna. Mayroon pa akong project at ayun nga yung time na yun, nasa first round pa lang ako ng tournament sa 2x2. At may pamasko rin ako sa inyo nun, di ba? Ang pamasko ko sa inyo nun is yung Team STD versus Team AF, di ba? Pero ayun, ang dami kong mga friend na nakapanood ng live, so humingi ako ng opinion sa kanila about dito sa Invictus Husky, and based na napanood nila, naging one-sided daw yung battle na to. So mas nanggigil ako panoorin, kasi ako yung tao na kapag nai-spoil ako, mas gusto ko siyang panoorin. So ako, since ang daming nagma-my day na friend ko, mga friend ko about dito nga sa flip top na Ahon 14. So nagtanong ako, sabi ko, ano nangyari sa finals ng Isabuhay 2023? At ayun, comment nila, one-sided, walang nakuwang round si Husky, ang lupit ni Invictus. So ayun yung mga naririnig ko, yung mga ganun yung mga comment na natanggap ko. So ako, na-excite ako reviewin, kasi yun, as online judge, no, gusto kong tignan kung totoo bang naging one-sided, totoo bang walang round na nakuha si Husky, totoo bang ang lupit ni Invictus dito. So yun yung challenge ko sa sarili ko, na tignan natin kung ano ba talaga yung pinaka nangyari sa battle na to, no. So ayun, lagi ko sinasabi sa inyo, nag-post pa nga ako sa Facebook, nag-share ako, I'm rooting for Husky. Doon shinare ko lang naman yung poster ng Isabuhay 2023 na Husky versus Invictus, no. Pero ang tagal na nun, hindi ko alam kung nandun pa. So nag-share lang ako doon, sabi ko, to be honest, maging honest ako sa inyo bago tayo mag-start. Sabi ko, I'm rooting for Husky sa Isabuhay 2023 finals. Kasi nga, yun, syempre, kita naman natin yung gutom ni Husky, di ba? Si Invictus, ganun din naman, pero siguro sa preference ko na lang, kaya mas nagustuhan ko si Husky, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba, si Husky, isa yan sa mga paborito ko sa mga komedyante na battle rap sa flip top. Ayan, kung pagbabasehan natin, or kung ang category is mga joker sa flip top, si Husky isa yan, kasi pasok yan sa top 5 ko sa pagpapatawa lang naman yung categories, no. So ayan, kasama yan si Husky, so I'm rooting for him talaga. Pero yun nga, iba yung nangyari, ibang kwento yung nangyari. So I'm excited to know what battle is coming up sa mapapanood natin. So ayun, tignan natin. Siguro own preference na lang siguro kaya ako binoto
or kaya ako pinili si Husky kasi mas gusto ko yung style niya, 'di ba? So si Invictus naman ano yung pagiging technical niya, yung holorimer niya, yung ano pa ba, mga pagiging malalim, yung mga bara niya, yun yung strength niya. Si Husky naman yun, kaya din magmalalim ni Husky, kaya rin niyang, syempre kaya niyang magpatawa, 4-bar setup, ganyan. So para sa akin slight style clash to, kasi kung si Husky is mag-stick siya dun sa style niya na pagpapatawa, style clash, no? Pero kung sasabay si Husky dito sa pagiging technical ni Invictus, feeling ko may hirapan si Husky na tapatan yung Invictus sa ganung paraan 'di ba? So nakaka-excite kung anong klaseng battle yung mangyayari. So huwag natin patagalin, ayun lang naman yung insights ko, sana naintindihan niyo 'yon. So ayun, umpisa na natin to. January 2, Invictus versus Husky sa buhay finals. Let's go. Nanalo ng coin toss si Invictus, pinili niya mauna si Husky. Tig 3 minuto dapat to, pero papakinggan pa rin natin. Ito ang urado natin. Unang banat, Ahon 14, Day 2, 2023. Pakinggan natin, Husky. Tangan, ang ganda. Yo! Wala nang paligoy-ligoy. Tagain agad ng bolo. Holorime na tunog sayad. Ano ka, Sera Holo? Flip top game? Nasundan nyo ba yung sequence? Okay. Medyo pumasok siya sa ganong style, no? Yung sayad na holo, sira holo. Okay. Medyo flat yun, no? Medyo flat yun. Pero nagets ko naman yung pinaka ano niya doon, punto niya doon. Okay. Rhyme na tunog sayad? Ano ka, Sera Holo? Flip top game? Game. Nasundan nyo ba yung sequence? Mula sa una kong pagtapak hanggang sa aral na kahit may tunong ay kailangan maging mautak. Patungo sa realidad na di lahat natututunan sa paaralan at merong abot tanaw sipat pero hanggang tingin na lang. Komedyante ako, pero nakakatawang isiping hindi ako nagpapatawa. Sige, isipin nyo. Nakakatawa, di ba? Kung usapan ay estilo, sige ikaw na technical, pero di hamak na mas madami akong nahuhugot na arsenal. Tactical, bawat bitaw, alam kong may kalalagyan. Merong tago sa katawan, merong tagos sa katawan. Kaya wag kang umastang... Okay, unang linya na nagustuhan ko. May tagos sa katawan, tapos may tagos sa katawan. Okay, ayos yun. Magandang laro yun. Tactical, bawat bitaw, alam kong may kalalagyan. Merong tago sa katawan, merong tagos sa katawan. Kaya wag kang umastang banatan mo ang nagbubuhat ng liga. Di ka nga magkaka-million views kundi dahil kay Sakat Abra. Ang tagal mo na sa flip top pag walang battle na kaptenga. Invictus na walang bilang at bilang Patrick, walang kwenta. Na. Tapos magrereklamo sa... Walang bilang, tapos bilang Patrick, walang kwenta. Okay. Sa TF, kaptenga, Invictus na walang bilang at bilang Patrick, walang kwenta. Na. Tapos magrereklamo sa TF, akala ko ba magaling? Accountancy tinapos pero bobo when it comes to marketing. Halos ikumpara yung sulat sa lalim ng karagatan, malaking istaba tong kilalang bituing walang kinang. May bigat yung mga sulat, kaso hindi rin powerful. Ang tanong, sino ba sa atin yung endorser ng power tools? Kaya wag mo kong sinasaykopat, baka i-jackhammer ko mukha mo. Pagre-retiro ang maganda na atupagin mong trabaho. Kasalukuyan kang nasa bingit ng iyong buhay sa pag-agaw. Naliwanagan sa pagsilip ng tumamang balang araw. Wala kang linyang tumatak sa iyong inibig na sugal. Ikaw yung nagseryoso pero ako yung minahal. Madalas ko kayong magoyo kasi gusto ko ay halakhakan. May revelasyon tuloy sa toyo, kaya biglang may nagbagsakan. Malaki kong tumugma, oo nangyari na to before. Isang makatang mamamaalam pagtungtong ng stage 4.
Manhid na ako sa sakit, pagsubok at kabiguan. Okay, so stage 4, si Kiko yun, no? Si Kiko yung tinutuwa niya doon, reference niya doon. Oo, nangyari na to before. Legend. Isang makatang mamamaalam pagtungtong ng stage 4. Manhid na ako sa sakit, pagsubok at kabiguan. Ang kinggaling kahit batid inisang tabet pinagdudahan. Ngayon ako ay naparito para sa bagay na alam kong sakin kahit ultimo sa panaginip mo'y panalo'y kukuhain. Okay, ayun yung round 1 ni Husky. At ano yung sabi ko sa inyo kanina? Pinaka-insight ko is, ano, diba? If sasabay si Husky sa style ni Invictus, feel ko mahihirapan siyang basagin yun. Kasi estilo na ni Invictus is ganun eh. Diba? So feeling ko mahihirapan si Husky na baliktarin yung ganong klaseng style kasi doon na solid si Invictus eh. So ayun yung comment ko kanina, and ayun, napakinggan natin yung round 1 ni Husky. At para sa akin yung pinaka nagustuhan ko na linya doon is yung may tago sa katawan, may tagos sa katawan. So yun lang, feeling ko yun lang yung pinaka maganda na linya. At meron din naman yung stage 4, no, may legend pagdating ng stage pagtungtong ng stage 4 kasi ang reference niya dun si Kiko Magaluan na si Francis M, di ba? So ayun, basically siguro two lines, pero hindi ko siya masabi na pang knockout na linya ha. Nagustuhan ko lang yung linya na yun, pero hindi ko masabi na tumaan yun, naging solid yung taman kay Invictus, hindi. Nagustuhan ko lang yung linya na yun. So ayun, naging technical si Husky dito at hindi ito yung inaasahan kong Husky, kasi syempre ang inaasahan kong Husky yung pagiging balance niya, yung bara, technicalities, jokes, pero sa round 1 lang naman to sa round 1 lang is nag-focus si Husky dito sa isang buong round sa pagiging technical. Okay, so yun, mahirap tapatan yun bilang Husky, no? Kasi balak mo tatapatan mo yung sulat ni Invictus sa ganung paraan eh. So mahirap na assignment yun para kay Husky. Sumugal siya dun. So yun, let's see Invictus. Check. Lahat ng iniisip ko pang round 3 habang yung bitbit mo lame. Parang bigti sa akin tong Husky. Pagkat sumikip yung chain, di lang bura pati mukha meron pang 2 minutes of fame. Pero syempre, bago magsimula, gusto mo na malaman, flip top game! Yeah! Siya si Jerry Yim, o Jerry Yap, o basta peke itong rat. Ikaw ay peste sa rap, hindi ka pwede mag-jump. At di siya pang huling kalaban, di niya carry yung gap. Kita sa ukit ang pangalan ni kay Jerry yung top. Tutang inang yan. Yung rhyming, unang-una ko napansin dito sa bitaw ni Invictus, yung holo rhyme, puta, litaw na litaw agad. Ba't maghahari ka sa battling? Tanga, wala nga sa ranking. Pagkat matagal ka nang lipas na parang nag-fasting. Dati malakas kang kumagat, ngayon ganap ka ng aspin. Kaya anong Husky, baka has-been. Kay JD nga, baon ka dyan. Kay George naman, lamyan ng lapat. Kaya kahit ba nauna yan, sa unahan yan ay pang-apat. Pinasulat pang basurahan, tapos may maskara pang kalat. Di ba dun pa lang alam nyo na ang ako ang maskara dapat? Oo, sobrang bobo mo mag-rap, di ka madalas gawing hurado. Bukod sa lahat na lang ng battle mo, halatang naging kulabo. Kasi may kagrupo ka't panay mga gawa niya tinula mo. Ang kaso kahit na tumulong ka pa, tayo kasigurado! Galing nun. Ay mga gawa niya tinula mo. Ang kaso kahit na tumulong ka pa, tayo kasigurado! Galing. Ang ganda nun. So ayun, una or pangalawa ko tong
Galing, galing nun. Unang-una kong iniskoran dito yung first 4 lines, no? Kasi pinakita ni Invictus dun yung mga multis niya. At para sa akin, nakapag-set agad ng tone si Invictus sa sa round na yon. Ay sa umpisa ng round niya. So yung holorhyme, nakapag-set siya na untang ay nakaya ko tong maganto. So hanggang dulo ini-expect ko na yun sa ganon. So ayun. Tapos yun yung una ko nagustuhan. Yung mga multis niya angas eh. Tapos pangalawa ko nagustuhan sa round ni Invictus, ayun, yung tyke tyke ka sigurado. So patay ka sigurado yun, tsaka tumulong ka pa tyke nakagrupo ni Husky. Angas ng laro niya doon. So dalawa. So kasi may kagrupo ka't panay mga gawa niya tinula mo. Ang kaso kahit na tumulong ka pa, tyke ka sigurado. Kaya mag-flow mang sobrang garbo, balak kong palagan. Pagkat laro lang naman, maglaro ng laman. At madalas man kong magbaon ng gantong banatan. Ng tanong ay kaya mo, kaya akong sabayan. Tangina. Whew. Sana'y magpanty, magdamaga, nagdidildo pa yan. Mas bagay mong kalaban, tol, si Tito Badang. Pwes di ka para sa ginto, wag kang babida, halang. Ika'y isa sa biktima ko na kapila ka lang. Ano daw? Ika'y isa. Pwes di ka para sa ginto, wag kang babida, halang. Ika'y isa sa biktima ko na kapila ka lang. Okay. So, ginto, tapos isa sa mga biktima ko na pila ka lang, pilak na silver tsaka pila na line up. So ang ganda nung mga laro ni dito. Nasisilip natin yung mga ganong laro ni Invictus ha. Parang first time ko maintindihan yung mga verses ni Invictus dito. So ayun, galing, nagustuhan ko yung mga laro ni Invictus dito. May reference, may sinabi siya na ginto, tapos nakapila ka lang, no? Pilak, parang naka-silver ka lang. Ako ginto ako. Pila naman na naka-line up ka. Okay, angas nun. Oo, pilak. First runner-up. Pagkat nilayo ko na yung ating gap. Pag nag-inaso, wala na fucking gap. Putang ina mo, gato mag-battle rap. Pang-ina. Pag nag-inaso, wala na fucking gap. Putang ina mo, gato mag-battle rap. Ikaw ay kamen, sabay sa aking kak. Di nga akalain galing. Ka laging shock. Biglang dominante rin yung dating wak. Basta ka komedyante, ikay laughing stock. Tapos may Deo, pati Shaboy pang humahasky ng dating. Yung legasiyang nabuo mang impluensya ng bading. Pagkat ang bag panay man siya, tas may gumaya pang gawin. Kaya para wala na maglansa, dapat yung hasang tanggalin. Has ang tanggalin. Putang inang yan. Akala ko walang yun. So, yun, isa na naman. So, yun siksik. Hindi pa tapos yung round ni Invictus, pero feeling ko sa kanya na tong round 1. Sobrang siksik, ang dami niyang pinakitang skills, wordplays, holorhyme, multis. Ang galing. Man siya, tas may gumaya pang gawin. Kaya para wala na maglansa, dapat yung hasang tanggalin. Lansa, hasang ay lansa tapos hasang tanggalin, no? Hasang na yung sa isda, tas yung has na husky, has ang tanggalin. Ganda ba? Ayos yung mga wordplays niya dito. Silip na silip ko yon, pucha. Oo, bakat na yung bukbok kakasuot mo ng panty. Dugyot pati pulong mo kalugar sa'yo, auntie. Ako magpiyok at kumapos, buong pinasok yung Grand Prix. Nagkampiyon pa akong paoso o tinapos tong husky. Ang galing. Putang ina. Ayun, wala na. Yung comment ko for round 1 is actually yung mga sinabi ko na sa round 1 mismo ni Invictus. At para sa akin, ewan pero sabi ko nga sa inyo, I'm rooting for Husky sa battle, pero tangina, grabe yung dito, grabe yung pinakita ni Invictus dito sa round 1.
Tangina yan. Galing. Ang galing ni Invictus, no? May mga lines si Invictus before. May mga lines si Invictus before na natutulugan eh. Natutulugan, hindi na-appreciate. Kasi minsan sa sound, 'di ba, malabo yung boses, garalgal. Pero tangina dito sa battle niya, sabi ko nga 'di ba, parang first time ko maintindihan si Invictus na bumitaw ng ganito kalinaw. No, so ang ganda, unang-una syempre, yung holorhyme. Tangina, pakasarap pakinggan nun, yung mga multis niya. Tapos biglang pumunchline, pumunto. Ang galing nun. Yung mga wordplays niya, silip na silip natin yung kasi nga malinaw yung boses ni Invictus dito. And para sa akin, sobrang round 1 we're talking about round 1. So para sa akin, yung round 1 is sobrang nabadibag niya si Husky doon. Kasi si Husky, para sa akin, ang naging effective lang na, hindi siya effective eh. Pinaka nagustuhan ko lang na linya doon is yung tago sa katawan, yung stage 4. So ayun, yun lang yung nagustuhan ko na linya kay Husky. Pero yung bigat ng sulat, yung skills na pinakita ni Invictus, yung mga wordplays na siningit ni Invictus sa rounds niya, para sa akin doon lumamang at naging edge ni Invictus yun sa battle na to. So para sa akin, it's a 10-8 in favor of Invictus. Sobrang nagustuhan ko yung round na pinakita ni Invictus dito. Ulitin ko lang, I'm rooting for Husky sa championship na to, pero yung pinakita niya sa round 1 is hindi yun para sa akin hindi yun pang laban kay Invictus, kasi ibang level yung Invictus dito sa round 1 na pinakita niya. So 10-8 muna. So may 2 and 3 pa naman. Bawi. Inang to, sigaw ng sigaw. Parang sasabog na yung muka. Mukhang baklang nagpainom tapos hindi nakatsupa. Spoiled ka ba? Galit agad, konting kibot. Makaamoy lang ng utot, makakaramdam na ng puot. Ba't ba ang init ng ulo mo? Kinulang ka ba sa gamot? O baka multiverse ni Mamboy Saga? Next year ka na mag-amok? Tanginan to, sabi niya kay Ultimate, kinakain mo palang ay aso, tinatai ko na leon. Ang lawak ah. Buti na pagkasya mo. Parang ang hina mo namang kumain, ba't ang laki ng tae mo? Tangina, kadiri ang puta. Na-specify mo yon? So paano yun? After tumae, ini-inspect? Eto yung leon. Tangina, bars ng bars. Kaya ayan, nakulong sa sariling cage. Buong karir ay kitang-kita kung sino yung average. Sa una lang impressive, pero at the end wala ding value. Tukoy na kahit di ituro pag sinabing shallow IQ. O nasa na yung word war? Shallow wala IQ. Na, lugi na. Pero at the end wala ding value. Tukoy na kahit di ituro pag sinabing shallow IQ. Okay, so double meaning yung shallow IQ, no? Parang ang tinutukoy nyo na shallow IQ na magaan, shallow, mababaw, ganon. Tas yung isa na low IQ, parang tinuturo na ito, mababa yung IQ niya, ganon. Yun yung laro ni Husky doon sa part na yun. Value, tukoy na kahit di ituro pag sinabing shallow IQ. O nasa na yung word war? Wala na, lugi na. Wala na ngang sponsor, tapos abono pa. Kanya-kanya, watak-watak, paspas sa hatawan. Panay bobo yung pangulo, kaya walang kumatawan. Tapos sasabihin, tamod ko si Teo. Mga gago ba kayo? Produkto yun ng world war, baka nakakalimutan mo. Kayo kumunsinte, kaya wag nang magturo at isa ka sa responsable sa pagsabit sa guro. #Piyoking. Wow naman. Hindi daw magbababa ng level pero pinangatawanan yung katatawanan. Kaya nga lately halatado, parang sinasadya mo na para pasok yung palusot si Isimil nga, di ba? So parang ang dating kukunin ka ni Eminem at Dr. Dre. Hindi na ako magtataka pag kinuha ka palihim ng Dr. Pre. Ini-endorso pa nung Lance.
suntok na galing PSP. Yung mind control, hindi gumana, maling prediction sa ESP. Telekinetic, tinauga o kahit mental telepathy, patay ka pa rin sa aking zone of intellectual property. Hindi sulatan mo ang hierarchy. Basihan ng di nasusugpo, di na maaalis ng twist sa thread na basta gapo, bano. 2 minutes 30 lang, so maikli. Okay. Maikli yung round ni ni Husky sa round 2. Kulang ng 30 minutes, ng 30 seconds 'yun. Tapos ayun, tangin na mo, parang maniniwala na ako sa mga napagtanungan ko na naging one-sided yung battle pero hindi pa naman, meron pa namang round 3 si Husky, mali mo doon niya siniksik lahat na mga bara niya. Pero ayun, round 2 same approach, same level, at ayun nga yung sinabi ko sa umpisa ng vid natin na if sumabay si Husky sa kung anong style ni Invictus, may hirapan siyang talunin si Invictus. So sayang kasi hindi to yung Husky na ina-expect ko. Ito yung ang ina-expect kong Husky, yung well-balanced na ipapakita niya yung iba't ibang elemento ng battle rap bars, jokes, technicalities. Pero ngayon rounds 1 and 2 nasa isang side lang siya, no? Nasa isang element lang siya ng battle rap. Nasa technicalities lang siya, sa mga bara lang siya Yun, doon lang umikot. So yun, hindi ito yung Husky na inaabangan ko, hindi ito yung Husky na na-expect ko sa battle na to. So ayun, pakinggan natin. Round 2 same lang, 1 and 2 ni Husky, same approach, same attack. Yun, Invictus, pakinggan natin. Alam ko may baon ka ng mga tira na may liga na akong iba. At alam mo rin gagawin mo yon kaso di ka inimbita. Talagang focus sa championship, may rhyme scheme at may simile pa. Gusto mo magka 100K, Husky, ha? Mag-PSP ka! Sabi niya pa, ako'y magaling, sobrang sakit, di nagsugat. Tapos biglang mangboy na di ko alam sa nag-ugat. Ganyang kalupit, gawa mo, idol. Di ba ang bobo magsulat? Naturingan ng kontraktor. Di ba runong mag-construct? Kaya sa bara, tsaka wordplay, to'y nagmumukhang beginner. Tsaka pinapasabi ng mga labor mong balo ka mag-deliver. Kasi ano mang i-build, nakatayo lang tong leader. Mas kung si Husky skilled, malamang ako ang yung killer. Pero sa battle rap, okay, si Husky is skilled, ako ang killer. So yun, ang lupit. Tangina, hindi ko alam, pero sobrang naintindihan ko talaga yung mga pasingit-singit na wordplay ni Invictus ngayon. Sobrang nasisilip ko talaga. Yun, sabi niya, kung si Husky ay skilled, ako ang yung killer. So, skilled, no? Dalawa na naman yung meaning niya doon. Skilled na marunong sa ganito. Skilled siya. Marami siyang kayang gawin, kaya skilled, kaya ganon. Tapos yung skilled na isang meaning is skilled na patay, no? Ay patay. Si Husky ay patay. Husky is skilled, ganon. Okay, so yun yung nilalaro niya doon, na si Husky ay patay, ako ang killer. Ang ganda nun. Build, nakatayo lang tong leader. Mas kung si Husky is skilled, malamang ako ang yung killer. Ang ganda nun. Pero sa battle rap, kadirik, sa diskarte, idolo. Bago mag-foreman, si Husky dating naging gigolo. Ngayon ay hari na pagyumare pagkat maraming binuo. Kaso ako may-ari ng gusali, kaya sa akin titulo. Malas mo lamang napatapak ka pa sa barang kinongkreto. Tsaka hindi na to isa buhay, ito'y aking konserto. Kaya nga kinuha karpintero para kilusan ng diretso hanggang sa flip-top yung pangalan na Invictus Masimento. Ayun, hindi.
Hindi, sige. Unang linya na mabigat para sa akin. Pero may mga line naman ako nagustuhan ng mga una. Pero hindi pa ganun ka-solid yan. Pero ito, tangina solid to. Para yung linyang, para yung pangalang Invictus Masimento. So, totoo yun, no? Kasi lahat talaga ng magcha-champion, o lahat ng nag-champion sa isa buhay, sementado na talaga yung pangalan na from Aklas, Batas, Luni, Mot, Sheyi, Six Threat, Mzite, J Black, Pistol, tapos ngayon 2023, 'di ba? 'Yun, 'di ba? Sementado na 'yun. Nasa history na 'yun ng flip top, no? Ng battle rap na ito yung mga nag-champion sa battle rap sa isa buhay. Tang ina. Ang ganda ng punto niya doon. Solid 'yun. Habang last mong laban, average. Mag-flow ka man, di papalag. Nagmalakap yung pangalan na Invictus Masimento. Habang last mong laban, average. Mag-flow ka man, di papalag. Nagmalas-maglas pa sa stage ngayon yung husky na laglag. Kasi kahit sino pang isabit, matik na bagbag. Husky nagpakasmaglas. Smaglas sa stage na nalaglag. So yun, alam niyo naman na yun, na-review na natin yun, Apex versus Smaglas na nalaglag si Smaglas sa stage no. So alam niyo na yun. Pati kasama kahit sino pang sa stage ngayon yung husky na laglag. Kasi kahit sino pang isabit, matik na bagbag. Pati kasama mong si Awit, tang ina kablag. Kablag, okay. Kasi gamitan man ng wit, malalim yay impotent. Dahil pa di kayang gawin, kaya sa sinya'y innocent. Sobrang babaw na mag-rap, mukhang dapat ma-reorient. Kaso mag-vlog ka mang, tula mo tsak, wala pa rin content. Pagkat marami lang ganap dahil batak to literal. Pero palpak yung comedy kasi bagsak o medical. Natalo mo si Plaridel, yung kaharap original. Lakot pati kung antipolo ka, katapat mo si Rizal. Tapos ano? Inang ganda ng punto niya doon, no? Tinalo mo si Plaridel, katapat mo original, no? So, ang sinasabi ni Invictus dito, natalo mo yung sabi nating tinalo mo yung gumagaya sa akin or tinalo mo yung level 1 na ako. Ngayon ako na yung boss, ako na yung original. 'Di ba? So yun, ang galing nung punto niya doon. Plaridel, yung kaharap original. Lakong pake kung antipolo ka, katapat mo si Rizal. Tapos ano? Gapo bano pa rin, may bago bang pasanin? Mga banong, binabanong, mga bano pa sa amin. Fuck. Fuck, ang ganda ng linya ng mga bano na binaba nung mga bano pa sa amin. Putang ina. Tunaw. Ang ganda nun. Mga bano pa sa amin. Tapos ano? Gapo bano pa rin, may bago bang pasanin? Mga banong, binabanong, mga bano pa sa amin. Ang ganda nun. What the hell? Ngayong binasahan tong mababaw ng likang tulang malalim. Di lang winasak yung pangarap ya'y pinagmukhang hangarin. Kasi grupo nyo, wala magaling at yan ang di nyo malunok. Kaming gapo parang barel na pag-initan pagputok. Kaso bano man na hinirang kaibigan tong subok. Kaya habang kayo nagpaplastikan kami, di nabubulok. Pagkat gapo angat buong buo, punong-puno ng bida. Pinauso ko pati holo na matunog-tunog sa liga. Sa laro talagang sunod-sunod, suntok, busog parima. Di lang lubog tong antipolo, tsak lunod buong Manila. Utang inis. Tunaw, men. Tunaw. Ang ganda ng second half ni Invictus. Fuck. Yung first half ni Invictus, feeling ko bumaba yun, no? So, coming from 10 points, round 1. So, I'm expecting na mag-start si Invictus ng katulad sa tinapos niya sa round 1. Pero pagdating
yun, pagdating sa round 2, parang naging mabagal yung pag-angat. Pero umangat, men. Naging mabagal lang. So, para sa akin, yung round 2, yung start ng round 2 ni Invictus, solid na yun, pero hindi ganun kadami yung mga nagugustuhan ko na linya. Pero pagdating ng second half, ayun, pumalo. Actually, yung wordplay niya dun sa mga banong, binabanong, mga banu pa sa amin. So, ayun, tangina, 'di ba? Tumatak sa akin, ang linaw pa. Ganun pa yung pagkakaspit, no? Ang angas nun, men. So, ayun, para sa akin, ayun yung linya na actually parang bumura sa 1/4 kasi yung may mga linya naman si Invictus no sa first half na maganda, nagugustuhan ko yun. So, feeling ko yung 1/4 nun, yung 1/4 ng round ni Huskies na bura dahil dun sa mga nagugustuhan kong linya ni Invictus doon sa first half. Pero nung pagdating naman ng linya na mga banong, binabanong, mga banu pa sa amin, so yun naman parang 1/4 din or something, basta malaki ang binura nun sa round ni Husky. Then yung ender ni Invictus, ayun talaga yung pinaka malakas para sa akin. Parang kumbaga yung scheme na about sa bano, feeling ko pumantay yung ender niya doon, no? Hindi lang antipolo ang lunod, kundi buong Metro Manila ba yun sinabi niya? Lubog tong antipolo tsak lunod buong Manila. Ayun, buong Manila, tang ina niya, ang lakas nun. So ayun, doon tinapos ni Invictus, no? Tinapos ni Invictus na powerful yung round 2. So, para sa akin, it's a 10 pa rin. Grabe yun. Grabe yung habol ni Invictus. At para sa akin, kung i-disregard ko yung kalahating round ni Invictus yung first half, feeling ko yung second half niya is enough yun para matalo niya yung buong round 2 ni Husky, no? Not to mention na lang din yung yung pagiging 2 minutes 30 seconds ni Husky, maikli pero ba? So feeling ko yung second half ni Invictus is enough yun para matalo niya yung buong round 2 ni Husky, plus yung second half pa ni Invictus na may mga linya rin na magaganda. So 'di ba? Ang ganda nun. So it's a 10-8 pa rin para sa akin. So 20-16, 4 points na yung lamang. Mahirapan na si Husky humabol dito, pero let's see. 20-16, rounds 1 and 2, Invictus yun. Yo! Hindi daw imbitado sa PSP. Masyado namang hambog. No matter what the situation, I will be your loyal dog. Pansin nyo ba yung grupo nito? Kung tumindig parang gusali. Mayayamang matapobreng yung ugali, pampusali. Ngayon nagbabaka sakali sa timbangan ng torneo, kahit gaano kahalimaw masisilip pagkatao. Ginagago ka na ni Lance. Nagsimula lang yun kay Nico. Hindi malabong pag nakatalikod, ginagago ka na rin ito. Iiwanan ka sa ere sa panahong ikay ubos, wala nang utang na loob, tanong ay paano natubos. Nagpapaka-aktivista, pero yung hangarin di bukal. Titirahin, pinanggalingan, madafaka, immoral. Palibasa praktikal, ganun ba talaga? May importansya na kasi, nabigyan na ng halaga. Tangina, hindi lang to tungkol sa pera. Kasi dati naman walang ganyan. Nauubos ang pabuya o gantimpalang na panalunan, pero hindi ang karangalan. Kung paano ka lumaban, na yung gantong uri ng nilalang, dapat hindi na pagtuunan. Yung gantong uri nila lang, dapat hindi na pagtuunan. Bibigat lang dibdib mo sa pagyapos sa kalaunan. Basagin lalamunan, kaentablado, tatapakan. Tunay lang matitira sa paghambing sa katapatan. Alam ko, boss, pagod ka na. Pero wag kang hihinto. Kasi maraming umaasang pagbuksan mo ng pinto. Ito'y mahiwagang pahiwatig sa inakala niyong sinto. Sadyang may ahas talaga minsan sa nahuhukay na ginto. Ako'y mapagpakumbaba. Galing! Mukha lang kengko'y pag-brutal. Iba yung gulat para bang suntok ni Manny sa personal. May kumpanya akong construction. Kung iisipin yung mabuti, walang heavy weight pag tinapat sa heavy duty.
Ito ang taon ng komedyante. Ipapaalala ko lang ulit, hindi naman sa lahat ng oras yung battle dapat mapanakit. Aminado ako, mahusay ka. Kaya nandito ka ngayon. Pero may isang bagay na wala sa'yo. At yun ang puso ng kampiyon. 2 minutes? Bakit naging 2 minutes lang yung mga atake ni ano? Bakit 2 minutes lang yung handa ni Husky? Diba 3 minuto daw? So maikli, no? Pero ang ganda nung round 3 ni Husky. Ito yung pinaka nagustuhan kong round. Ito yung pinakamalakas na round para sa akin ni Husky. So even yung round 2 is 2 minutes 30 seconds. Medyo hindi ganun ka-powerful yon. Pero yung content, yung laman, yung returns, yung punto ni Husky sa round 3, feeling ko mas lamang dun sa pinakita niya sa dalawang round na nauna. So ito yung pinakamalakas na round ni Husky, even konti, pero nakakapanghinayang, no? Kasi yung 1 minuto, pwede pang meron pang maiba to si Husky dun sa isang minuto na yon. Sayang yon. Pero ito yung pinakamalakas na round ni Husky sa battle na to. So yun lang. Wala na ako masyadong i-comment about sa mga lines kasi malinaw naman yung mga binitawan ni Husky doon. Wala naman nasingit doon. May mga nasingit na wordplay pero ano naman yun, understandable. So ayun, ang galing lang ni Husky kasi para sa akin yung rounds 1 and 2 niya, di ko nakita kasi yung round doon kung ilang minuto siya doon pero yung round 2 kasi 2 minutes 30. Pero bakit sinabi ko magaling? Kasi ang galing niya sa round 3 kasi 2 minutes lang yung handa niya doon. Pero para sa akin mas siksik pa yon doon sa pinakita niya sa rounds 2 at 1. Diba? So ganun ka creative or ganun katalino yung isang Husky na magsiksik na mga ganung linya sa sa isang round na kayang mas malakas pa sa unang dalawa. Diba? So props kay Husky dito pero beatable pa rin yun kasi kulang. Let's see. Trinaydor ko raw si Enigma. Ikaw lang tong panay hate cap. Kaso mahal niya pa rin kami ni Mot, 6, lip cramp pistol, J Black. Tsaka ikaw nga, dito ka sa eksene. Hindi ka naman totoong hip-hop. Pwes ako, lumaban man sa PSP, yung puso na sa flip-top. Pero alam kong actor siya. Kaya madali na tong lumusot sa imbento. Ang kaso hayop ka, may araw ka rin, mabubulok ka sa impyerno. Pwede na nga pumalit kay Coco Martin, nakuha mo kanyang areglo. Kasi yan lupit, una nga na umarte, tsaka gumawa ng kuwento. Kaso ganyang para papalaglang pag si Tyke kinuwang sparring. Kung nagpasada ka ng trike mo, sana meron ka pang hain. Meron ka pang hain. Sasabi pang insider na nakatodo na si Kamen. Saktong ikaw itong tricycle driver, kaya toda sa akin. Toda sa akin. Pero okay. Lumalakas yan si Husky pag sinasalba ng tao. Kaya nga lumaban ka ng pandemic, di ba? Di ka na manalo. Ako sa 8, isa lang talo. Nagkadikdikan pa nga. Ikaw sa finals, nakaabot kasi si Sak Pabaya. Pagkat ko si Pistol nagmamaking, ikaw makery. Bayag pa kayo, pambato nyo, itong pinaka-wak MC. Kasi pag nag-jump si Hentay Kamen, dapat ba proud kami? Hindi ka nga bagay, tricycle driver, wala kang boundary. Habang para sabihin may sinabi kami, grabe pa yung puyat. Ikaw pakita lang yung burat. Sa akin, atake ko sa utak. Tapos pinali pa si Husky sa dinaming mas gugulat. Kahit yung Hentay Kaming, battle rapper, pantimang sumulat. Tapos mangangako pang mananalo pag nakaahon yan dukha. Ngayon pangarap mo, buta. Yan yung sampal sa yung muka. Komedyante raw magkakampyon at pag pinangako tutugma. Kaso biglang basta gapo bano, binasag ko yung sumpa. Ika'y binali at binadibag, binatel rap ko. Iwan sa flow, di lang laro, di ba? Binago takbo. Para kung mag-alter ego man o maghubad na naman to, bali, wala pagkat ibang invicti na katapat mo. Bugbog sarado ka malamang. Malabong makaraan kung kanya pang aso na banatan ako lang akong plano.
planong pakawalan. Ano, hangad mo magkampiyon? Taso baldado ng katawan pagkat nakahanda na ako sumagasa ng asong humarang pa sa daan. Umarang size. Kasi bitin pa maging Galing. husky. Madiin lang pagbigas kaso bading pa rin dating anumang gawin niyang pamintas. Lahat kain basta ihain siya kitil siya kapigtas. Kaya kahit hentay kamen sa akin di nakaligtas. Kaya kahit hentay kamen sa akin di nakaligtas. Ano? Baon ka ng bano. Masyado ng abo. Nagkataon pang nataon ka sa taon pa ng gapo. Kaya nga bago mag-uwian, nagpahabol pang 8. Para yung para kong huli maging pabaon lang sa'yo. Pambaon lang sa'yo. May sasambitin lang akong lihim nang walang nagtatanong. Dati sa daming mga emsing nakulong at nabaon, tanging si Arik lang tahimik na tumulong. Kaya ngayon nais aminin, Sir Enigma, ikaw yung tunay na kampyon. Left up, out 14. Shit. Ang galing. Tangina, kinilabutan ako sa sa performance ni. Ito yung pinakam na gustuhan kong performance ni Invictus. Sa lahat ng review ko sa lahat ng na-review kong battle sa channel natin kay Invictus, sa lahat ng napanood kong battle ni Invictus, maging honest ako sa inyo, ito yung pinakamalakas na Invictus na narinig ko. Solid. At yun, based nga sa mga friends ko na napagtanungan ko about sa battle na to, naging one-sided nga yung battle, and I agree. Ngayon na nag-agree na ako talaga sa pinakitang performance ni Invictus dito. Ang lakas ni Invictus, men. Kakaibang Invictus yung nakita ko, kakaibang Invictus yung narinig ko, kakaibang Invictus yung napanood nating lahat sa taon na to. Grabe yun. At ayun, kinilabutan ako sa round 3. Siyempre yung pahabol niya na linya kay Arik, walang problema yun. Pero akala ko kasi may fake choke na mangyayari. So nag-expect ako ng fake choke kasi parang nawala siya doon 'di ba? Parang nawala siya doon pero walang pinaka-punch, wala siyang fake choke Pero yung round 3, sabi ko nga maikli yung round 3 ni Husky, pero para sa akin ay yung pinakamalakas. So i-scorean ko pa rin yon ng 9 yun para sa akin. Sabihin nating, actually nag-iisip ako kung ina 9 ko yun or 8, pero siguro paano ba? Wait lang, inisip ko pa kasi yun nga, pinagkukumpara ko kasi yung round 2 and 3 ni Husky Malakas kasi yung round 3, yun yung pinakamalakas na power, na energy na narinig ko sa all 3 battles, all 3 rounds ni Husky. Pero kino-consider ko kasi yung oras. Sige. Okay, ganito na lang. Para isang minus na lang. Okay, so bibigyan ko ng 9 points si Husky sa round 3 performance niya kasi sobrang solid talaga nun. Pero sa overall na lang ako magma-minus, no. Kulang kasi yung round 3 ni Husky, and kulang ng 1 minute yung round 3 ni Husky. Kulang naman ng 30 seconds yung round 2 ni Husky, 'di ba? So siguro yung 1 minute and 30 is enough yun para kaltasan ko ng 1 puntos yung overall scoring ko kay Husky. So sa halip na 25, 'di ba? 8 9. So 16 25. So instead of 29, ang overall scoring ko kay Husky is 24. So 24 para kay Husky. Kay Invictus naman, sabi ko nga sa inyo,
sa finals, kailangan natin maging stricto sa judging sa mga categories, sa mga performance. So, yung round 3 ni Invictus, although malakas pa rin yun, para sa akin, ang daming mga punchline doon, no, mabigat pa rin yun. Ito yung battle ni Invictus na pinakamalinaw para sa akin, no. Tapos round 3 ni Invictus, akala ko may fake choke kasi nawala siya, diba? Nawala siya. So akala ko talaga may pakulo na fake choke, ganto ganyan, pero anong nangyari, wala, no. So kailangan nating i-less yun, no. Kailangan ko mag-less doon ng 1 puntos. So instead of 9, instead of 10, dapat iti-10 ko pero dahil may stutter, may dapa sa performance ni Invictus sa round 3, siguro kailangan kong minusan siya doon ng 1 puntos, no. So it's a 10-10-9 naman sa all 3 rounds ni Invictus, so 29 points. So ang lumalabas yung round 3, yung power, energy level ng round 3 ni Husky, tsaka dun sa power, energy level ng in round 3 ni Invictus, para sa akin tabla yon. Pero dahil nga sa mag-base na lang tayo sa overall scoring, 29 points versus 24, no. So rounds 1 and 2 naman yun kay Invictus na kitang-kita na yun. Pero yung round 3, may mga nakita lang ako na na kailangan nating consider. Yung kulang sa oras ni Husky, yung choke ni hindi naman siya totally choke, no. Pwede nga natin i-disregard yun pero dahil finals to, sa malinis na performance talaga tayo mag-base, so kailangan nating makita yun, no. So ayun, tabla yung round 3 para sa akin, pero kung mga bara sa bara lang, lamang pa rin talaga yung Invictus doon. Pero yun, overall scoring na lang, all 3 rounds para sa akin, pwedeng all 3 rounds kay Invictus. Actually pwede talaga kay Invictus yung all 3 rounds, pero gusto ko lang maging considerate, no, kasi parang ang unfair naman nun, kasi 'di ba may kulang si Invictus, may kulang si Husky sa rounds 2 and 3 sa oras, tapos yung konting dapa ni Invictus, and especially sa round 3 pa yung nawala siya, ang tagal medyo matagal yun, no. Ang unfair naman kung hindi ko yun sisilipin, kasi nasilip ko yung undertime ni Husky, 'di ba? So kailangan kong, as online judge, kailangan ko maging considerate, no. So itatabla ko yung round 3 sa ganong performance, no. Pero kung bara sa bara lang, lamang si Invictus doon. Pero performance tayo sa round 3. Tabla 'yon. So 10-10-9, 29, tapos 8-8-9 minus 1, so 24 'yon. So 29 to 24. Basically all 3 rounds Invictus 'yon, pero dahil considerate tayo, kailangan nating mag-less at tignan ng mabuti 'yon. So yun. First 2 rounds Invictus, round 3 tabla. So ganun sa akin. Pero naniniwala pa rin ako sa mga kaibigan ko na nagsabi na naging one-sided yung battle, na all 3 rounds nakuha ni Invictus yon. So ayun yung hatol natin, 29 to 24, final score na yon. Congrats Invictus to. Isa boy, 2023 finals, mag-ice 1 beses para kay Husky at Invictus. Boto ng Urado, 7-0. Isa boy, finals 2023 champion. Flip top, mag-iay tayo lahat para Invictus. Ena. Congressman Congbong, Mayor Paulino, yun. Shoutout sa asawa ko, sa 2 anak ko, kay Sir Anigma, mahal na mahal kita. Ena, 7. Grabe, 7-0. No, 7-0, grabe. So, let's see. Sabi ako yun, wala akong kwenta. Given na yun Ayun, so yun yung noticeable factor, yung gap, the rhyming, the presentation, yun. Because pistol here, binoto ko si Invictus. Actually, klaro naman. Siguro ang pinaka naging problema niya is lumabas talaga siya doon sa karakter na pinaka-strength niya. Kaya tama. siya naging effective sa laban na to. Ayun,
Ang galing ni Pistolon, no? Lumabas siya sa pinaka-style na malakas siya, yung which is yung pagpapatawa. Ang galing. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, diba? Umpisa pala ng vid, sabi ko, pag sumabay si Husky sa style ni Invictus, mahihirapan siya doon. So, ayun yung nasabi ni Pistol dito. Si Invictus, ayun pa rin same, pero mas malakas yung energy ng mga rounds na para sa mga previous battle niya. So, deserve talaga Invictus. Congrats! Yeah, parehas naman nilang na-represent yung respective styles nila, pero si Invictus para sa akin yung mas mas angat, mas umangat yung style niya dito eh. Parang pure rap skills. Husky naman medyo may comedic, medyo sa balance rin niya, pero wala kung intensity, kung impact ng punchlines, gano'n, pati presensya, lahat-lahat, Invictus. Congrats Invictus. Yeah. Noto ko si Invictus, first 2 rounds, Invictus, round 3 binigay ko tabla. Iba yung rhyme schemes, iba yung... Hindi ko in-expect guys na meron tayong mga kaparehas. Zenlook, first 2 rounds Invictus, round 3 tabla. Tayo na, hindi ko in-expect na magkakaroon tayo ng kaparehas na boto. First 2 rounds Invictus, round 3 binigay ko tabla. Iba yung rhyme schemes, iba yung flow. Parehas naman sila may punto, so binigay ko Invictus. 3 rounds binigay ko kay Invictus. Okay. Sasabi kong isa to sa... Tangay na lip. Arbor naman ng cup lip. Ito ang ganda. Finals na one-sided talaga. Siguro mali lang ng game plan si Husky dahil hindi niya pinakita yung style niya, yung porter niya. Alam naman natin na kaya ni Husky sa parehas. So kung yun na lang yung pinagbasi, yun na lang yung kinuha niyang discard, enhance niya na lang. Nakasakali, nakapagsalpukan kasi ng matindi-tindi. Kasi parang, ang nakita ko lang para niyang hinihigitan o pinapakita sa tao na kaya ko ng gawin yun. Which is, mundo ni Invictus yun. Halos lahat na showcase ni Invictus yun. Kaya, solid. Invictus, round 1, feeling ko yung malaking lamang Invictus sa effectivity, punchline count, saka overall sa round 1. Round 2, pinakadikit naman. Pwedeng gahip siya kay Invictus sa round 3. Pwede kay Invictus, siguro yung pinakalamang niya is mas natatapos niya, mas solid yung ender, kaya mas solid naman sa round 2. So yun, Invictus. Congrats din kay Husky. Solid run. Binoto ko nga pala si Invictus. Gusto ko muna siyempre magsimula i-congratulate silang dalawa, lalo na si Husky. Makaabot siya ng finals, di ba? Yung brand niya na bilang isang unang komedyante na makatungtong ng finals na makapagkampiyon, napakalaking achievement na para sa akin, na patunay na nag-evolve na talaga lalo yung battle rap. At yun, bakit na malaking lomboy lang sa akin sa mga bagay na hindi ko na siya divide round per round. Pero sabihin natin round per round lamang si Invictus. Pero ang ikinapanalo sa akin para ni Invictus para sa akin is unang-una yung intricacy ng lines, yung pag-pay off ng mga punchlines. Sa angle, medyo lamang talaga si Invictus para sa akin. Isa pa sa mga bagay na kinalaman ni Invictus. Siyempre yung holo rhyme niya. Yes. Baga mas alam mo yun, ang hirap niyang gawin. Kahit kami, sinusubukan namin siyang gawin, mahirap siyang gawin. Aminado kami doon. At alam ko napakahirap yung para ma-connect mo siya sa ganung mga klase ng setup at punchline. Iba klase yun. Pero props kay Husky, alam ko ginawa niya rin yung best niya. At, pero congratulations, Invictus. Okay. So, ayun. Yung hatol. At ayun, sa lahat ng judges, no, si Zenlook ang naging kaparehas natin, pero hindi ko in-expect yun guys, hindi ko in-expect yun kasi nga parang ang naging ang naging preference ko na is yung one-sided, no, na all 3 rounds. So in-expect ko na lahat ng vote ng judges is all 3 rounds, no, kay Invictus. Pero based sa nakita ko, in-explain ko naman sa inyo na first 2 rounds nakita ko talaga na Invictus yun, pero dahil nga sa sa performance na nangyari sa Invictus sa round 3 at yung mga kakulangan ni
Hindi, yung paglakas ng round ni Husky sa round 3, tapos yung dapa ni Invictus sa round 3, para sa akin naghatakan yun, kaya para sa akin tumabla yun. So, hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng kaparehas na vote sa ano na to, sa judging na to, kasi nga yun nga, sabi nga is all naging one-sided, and I'm expecting na all 3 rounds yun kay Invictus. Pero yun, para sa nakita rin ni Zenlook na tabla yung round 3, no? So dun pa lang okay na, panalo na tayo dun. So ayun, sobrang classic ng battle na to, sobrang na-enjoy ko, at ulitin ko lang, ito yung pinakamalakas na Invictus na napanood ko, na na-review ko. At Husky naman, hindi to yung Husky na ina-expect ko. So sabi ko nga, I'm rooting for Husky for the championship, pero hindi to yung Husky na ina-expect ko against Invictus, no? Kasi sabi ko sa umpisa ng vid, if pumasok si Husky sa mundo ni Invictus, which is yung sabi nga ni Lip, may hirapan siya doon. So ay ganun nga yung nangyari. Hindi, tapos yung Pistol, sabi naman ni Pistol, lumabas si Husky sa strength, 'di ba? Sa strength niya, which is yung pagpapatawa, no? Hindi nagkaroon ng style clash eh. Kasi pumasok si Husky doon na, okay, kaya ko rin gawin yan, kaya katantalunin sa style na ginagawa mo. Ganun. So ayun. Congrats sa atin. Nakatapos tayo ng tatlong tournament ngayong December. Una, syempre i-count ko ng December to, kasi yung buong taon natin ni-review tong Isa Buhay 2023, diba? So di ngayong December 2017 Isa Buhay, 2x2 2017 at Isa Buhay 2023. So yung tatlong tournament na pagkasya natin sa isang buwan, no? Ang galing natin doon sa part na yun. So props sa atin. Props sa atin doon, guys. Ngayon, unang tournament na re-reviewin natin sa taong 2024 is yung maraming nagre-request nito, FRBL 1-Up 4, coming up starting tomorrow, January 3 onwards. Okay? So kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out. Congrats, Invictus.